Inaresto ang isang menor de edad matapos magtangkang magpuslit ng droga sa loob ng Ilocos Norte Provincial Jail. Nahuli naman ang isang high school student na gumagamit ng marijuana sa loob ng paaralan sa Bacolod City. Makibalita tayo kay Manny Morales ng GMA Ilocos. Inarestong isang lalaking 26 anyos na ito matapos mahuling gumagamit ng marijuana sa loob ng pinapasukang paaralan sa Bacolod City. Nasa third year high school ang suspect. Ang security guard raw ang nakahuli sa lalaki. So nakita sa security guard kay si Bolman nag-aso. Hindi na ba pwede nga dan sa estudyante mag-smoke da pagkuha niya marijuana ganit. Nang makausap namin ang suspect, tila balisa at wala ito sa sarili. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa kamera. Nakuha sa kanya ang isang stick ng hinihinalang marijuana at ilang drug paraphernalia. Nakakulong ngayon ang suspect at maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamunuan ng paaralan. Sa Lawag City, Ilocos Norte, isang menor de edad ang inaresto matapos nitong tangkaing magpuslit ng hinihinalang marijuana sa Ilocos Norte Provincial Jail. Nakuha sa kanya ang isang stick ng hinihinalang marijuana na nakabalot sa foil ng sigarilyo. Nang kapkapan siya ng gwardya sa kulungan. Bibisita raw sanang lalaki sa kaibigan niya na nakakulong dahil sa kasong kaugnay ng iligal na droga. Saan nga nakalisikin ko na DJ nailimbeng nga nabungo ni cigarette foil. Ayon sa suspect, tira lang daw nila ito ng kanyang mga kaibigan. Napangkamot provincial jail, sir. Tsaka mag-expectar nga dati tinanggay sa kayang, sir. Sasampan daw siya ng reklamong illegal possession of illegal drugs. Ayon sa warden ng kulungan, ito na ang ikalawang beses na may nahuling nagdala ng illegal na droga sa bilangguan. Masihigpitan pa raw nila ang pag-iinspeksyon sa mga bisita. Manny Morales, Nagbabalita, Pilipinas. Nahuli ng mga pulis ang itinuturong Shabu Queen sa bayan ng Siniloan sa Laguna. Ayon sa pulisya, ginagamit pa ng suspect ang 10 taong gulang na anak para mag-deliver ng illegal na droga. Matagal daw minamanmana ng pulisya ang suspect bago nila ito inaresto sa isang buy-bust operation. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska sa suspect ang 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang 200,000 piso. Nasabat din sa kanya ang iba pang drug paraphernalia. Listahan ng mga umano'y bumibili sa kanya at halos 60,000 pisong cash. Umamin ang suspect sa krimen. Giit niya nagawa niya ito dahil sa kahirapan. Mahaharap ang suspect sa mga reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa pangangalaga naman ng Municipal Social Welfare and Development Office ang anak ng suspect. Nakaranas ng matinding buhos ng ulan ng iba't ibang bahagi ng Dagupan City dulot ng thunderstorms. Binaha ang ilang kalsada sa lungsod. Problema ang paghupa ng baha sa lugar dahil sa mga baradong kanal. Makibalita tayo kay Charis Victorio ng GMA Dagupan. Matinding buhos ng ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Dagupan City kahapon. Nagugulat din kami paminsan-minsan kasi kung minsan malakas, bigla-biglang malakas at saka mahina kung minsan. Dahil dyan, binaha ang ilang pangunahing kalsada, gaya na lang ng Amado Street. Pahirapan tuloy ang pagbiyahe ng mga motorista. Problemado rin ang mga nakatira doon. Kahit daw kasi tumila na ang ulan, matagal pa bago humupa ang baha sa kanilang lugar dahil barado raw ang mga kanal. Nangangamba raw sila para sa kanilang kaligtasan. Siyempre, yung baha, yung paa namin, maalipunga. Tapos marumi yung tubig, lumalabas din dito. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang naranasang pag-ulan sa Dagupan. Namroblema rin ang ibang motorista na karaniwang dumaraan sa Nagilian Baguio Bridge sa La Union. Isinara kasi ito sa mga bus at iba pang malalaking sasakyan at mga tricycle at kotse lang ang pinapayagang dumaan. Delikado na raw na dumaan doon ang malalaking sasakyan dahil mas lumalaki pa ang mga bitak doon. Tapos nung kasagsagan ng ulan, lalong lumaki yung mga bitak tapos bumagsak na yung mga ibang semento, yung nasemento sa baba. Mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad sa lugar. May ilan kasing pasaway na bus na dumaraan doon kahit na ipinagbabawal na ito. 24 hours palitan, mga nagtatrabaho sa DPWH at saka mga tanod.
Ininspeksyon na ng DPWH ang tulay para malaman kung anong klaseng pagkukumpuni ang gagawin. Charis Victorio, nagbabalita, Pilipinas.